Okay, mapagpalang araw sa lahat. Ako'y tatawid muna papunta sa munti naming shop. Oops, ang aga naman. Siya nga po pala si Balot, ang pinakamagaling mag-English dito sa amin sa shop. Sa sobrang busy ng tao na yan, talagang hindi yan nakikipag-usap. Pero napakabuting tao niyan, subukan mo lang kilalanin. Napakadaling lapitan pero mahirap hanapin. Sa mga nagtatanong kung paano ako gumagawa ng mga pangalan na naka-floating, gumawa ako ng maiksing tutorial, wag sana kayong mabitin. Nakalutang na tato, yan ang share ko sa inyo. Kaya kung gusto mong may matutunan, panoorin mo hanggang dulo. At huwag mo rin kalimutan na i-follow and share to para mapanood din ng ibang gustong matuto kagaya mo. Bali sa design na to, kanina nag-edit na tayo, ipiprint na natin para makapili tayo ng size na sasakto. Dalawang kopya bawat sukat, halimbawa 2x6 inches, dalawang ganong size ang ipiprint dapat. Ipapaliwanag ko mamaya kung ano ang purpose nun, kaya makinig ng mabuti sa tutorial natin ngayon. Markahan na natin ang paglalagyan ng tato. Papakita rin sa atin ni Sir kung paano matulog nung nakatayo. Pasensya na Sir, ako'y nagbibiro lamang. Pero kung gusto mo talagang matulog, bibigyan kita ng unan. Linisan muna natin ang part na paglalagyan para sa paglalapatan ng stencil na susundan. Ilapat ng dahan-dahan. Paunti-unti nating diinan. Mga 20 seconds o 30 seconds, pwede na natin tanggalin yan. Oops, at yan na po ang ating stencil na susundan. Siya nga po pala si Sir Ryan Martisano ng Novaliches, Quezon City. At ako naman po si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Tara, simulan na natin. Bali sa pyesa na to, ang gamit nating size ng needle, gumamit tayo dito ng 5RL at saka 7M1 lang. Yun lang yung mga ginamit natin dito sa linya ng mga font na ginagawa natin. 5RL lang po yung ginamit ko dyan. Tapos sa shading, mamaya gagamit naman tayo ng 7 Magnum o 7M1. Pero may mga ibang part ako dito kung kinulayan gamit ang 5RL kasi medyo maliit yung size ng mga font na ginawa natin dito. So mas minabuti ko na lang na gamitin yung 5RL para dun sa ibang kailangan kulayan na hindi na kayang sungkitin nung shader na gagamitin natin. Bale, ito naman yung sinasabi ko kaninang purpose kung bakit dalawang kopya yung kailangan natin sa isang size. Yung isang kopya kasi yung gagawin nating shadow, kaya kailangan magkasukat. So yung ginamit naman nating kulay sa shadow niya o sa anino, yun po, sienna, at saka po minix ko siya sa gray wash. So tinry ko lang to kung mas maganda ba yung kalalabasan pagka gantong kulay yung ginawa ko. Pwede naman kayong gumamit ng brown. Pero ako kasi sinubukan kong gumamit ng ibang kulay kung okay rin ba siyang gamitin. Kung sakasakaling yung iba walang kulay na brown o kaya yun yung meron silang available na kulay, pwede nyo pong gawin yun. Dito naman sa pinakakulay ng font natin, ang gamit natin dark turquoise, tapos light turquoise. Yun po yung kulay na ginamit dito. Tapos mamaya mag-highlight tayo ng white para mas mapalabas natin o mas umangat yung pinaka font na ginagawa natin. So ang diskarte dito kung paano mo ilalagay yung shadow o yung anino, dapat po meron po tayong kasing tinatawag na source of light. Halimbawa po ganito, imagine niyo na merong nakatutok na ilaw dun sa kaliwang bahagi itaas nitong mga font na to. Bali dun siya tumatama sa kaliwang part din, sa medyo ibabaw tsaka gilid. Tapos ang bagsak ng shadow nito, bali sa kabila naman, sa may kanang ibaba naman ang bagsak ng shadow niya para magmukha siyang realistic. So yan, kung mapapansin nyo, para na siyang nakalutang. So yun lang po yung diskarte sa paggawa ng mga 3D na font o yung mga ganito naka-floating tattoo. Sana'y naipaliwanag ko ng maayos at naunawaan nyo ng lubos. Kung hindi nyo naintindihan, umpisaan nyo ulit hanggang matapos. Don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share.
Muli, ako si Nads Calarpe ng Nads na Tutorial. Hanggang sa masusunod na video, maraming salamat.